May kumakalat ngayon mga sangkay na isang video mula po dito sa Pilipinas, no? Na sa Mayon Volcano ay may nahulog na isang umiilaw na bagay mula sa langit. At pagkatapos mahulog mga sangkay, may umakyat naman po na isang ilaw na kakaiba. At ngayong kinokonekta po ng marami, especially doon po sa Amerika, na ito daw po ay isang UFO sightings na nakita po sa ating bansa. Hello, what's up guys? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel, Sangkay Revelation, kung saan dito po natin pinag-uusapan yung patungkol sa mga end time events, mga nakasulat sa Bible, mga Bible stories, at maging yung mga misteryo na nangyayari po ngayon sa ating mundo na nire-relate po natin kung ano po ang nakasulat sa Bible. So ngayon, pag-usapan po natin ito kasi masyado pong viral. Akala ko nga po, ito po ay fake news, yung edited video na gawang AI. Kaya nga lang mga sangkay, official na pong ibinalita yan mga sangkay sa international. So pag-usapan po natin kung ano yan. Okay? Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so shoutout po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Magandang oras po muli sa inyong lahat. At eto yung video, mga sangkay, o isang balita na nagpang-abot na nga po sa international, kung saan ipinapakita mga sangkay itong matinding pangyayari sa Pilipinas. Some incredible new video showing a meteor crash landing near an erupting volcano. Take a look at this clip from Afar TV on YouTube. You can see the meteor coming down here. But what comes next might be much more interesting. Do you see this? This mysterious orb of light. Ito po yun. So sa una, mga sangkay, may nahulog na sabi nila meteor daw po yun, o isang bulalakaw. Pero ang nakapagtataka, etong umakyat. So, nung una kong tiningnan ito, mga sangkay, nakarang araw pa, pagdating po sa Facebook Reels, nakita ko po yan. Sabi ko, baka edited lang yan. As we all know naman, mga sangkay, na nabubuhay po tayo sa AI generation, mga sangkay. Nang dami po mga peking video na gawa lamang po ng AI. Pero mga sangkay, ito pala ay totoong kuha. May umakyat daw po talaga. Ayan. Ito yung umakyat, mga sangkay. Balikan po natin yung unang part. Volcano. Take a look at this clip from Afar TV on YouTube. You can see the meteor coming. Ayun. Ito muna yung unang bumagsak. Akala mo, yung mga movie, mga sangkay sa Hollywood. Bumagsak. Down here. Tapos, ito yung sobrang interesting. But what comes next might be much more interesting. Do you see this? Tingnan nyo, mga sangkay, yung umaakyat. This mysterious orb of light seen rising up from the landing site. This volcano is in the Philippines, and this clip is raising so many questions tonight. Let's discuss with Professor Avi Loeb, renowned theoretical physicist, Harvard professor, head of the Galileo Project. So, ayan, mga sangkay, nauuso po ngayon, no? Masyado pong maingay ngayon yung patungkol po sa mga UFO sightings sa ating mundo. Nung nilabas ni President Donald Trump yung mga UFO files or yung mga UAPs, ngayon mga sangkay, naging matunog na pong usapin itong patungkol sa mga alien. Actually guys, dito sa Pilipinas, hindi po gaanong pinag-uusapan. Pero, kung bubuksan po ninyo yung mga balita, mga sangkay, kahit po yung mga content creator, kahit po yung mga pastors, mga Bible scholars from United States of America, ito po yung hot topic patungkol po sa mga alien, patungkol po dito sa UFO. Kasi, may paparating daw po na malaking deception sa ating mundo. Ito po ay ang paglanding o ang arrival daw ng mga nasabing mga alien. Marahil hindi po ninyo ito alam, no? Bago sa inyong pandinig. Pero hindi na po ito conspiracy theory. Noon, conspiracy theory, pero ngayon hindi na po. Kasi nilabas na nga po ng US yung mga nakatagong mga files, mga sangkay, tungkol nga din po dito, mga sangkay, sa nasabing mga mysterious UFO or mga UAPs na hindi po ma-identify ng US government kung ano yun. Kahit po sobrang high-tech na ng kanilang kagamitan. At
sobrang, ayon po sa kanila, malala daw po talaga yung technology ng mga nasabing mga alien. At alam nyo ba, mga sangkay, na sabi po nila, ito, pag-uusapan po natin to next time, may 4 daw po na klase ng mga alien. Okay? May 4 daw po na klase. At next video, i-reveal po natin yan, mga sangkay. Basta yung isa po doon, medyo hawig na po ng itsura ng tao. No, yun daw po yung isa sa mga alien. Kasi 4 daw po eh. Ngayon, mga sangkay, ano ang mayroon dito? Bakit naglalabasan? Let's say, mga sangkay, okay, ano ba talagang sinasabi ng Bible tungkol po dito sa mga sightings na nakikita po sa kalawakan, sa atmosphere, at mayroon din po sa karagatan? Ngayon, mga sangkay, alam niyo yung sabi ng Bible? Ito, para lang malinaw, kasi may mga nagsasabi na kapag ka naglanding daw po, nagkaroon ng arrival, itong mga alien, which is, yun daw po yung great deception na magaganap in the future. That's why, mga sangkay, there are many Bible scholars and pastors na naniniwala na si Antichrist ay hindi po talaga yung pure na tao. Mga sangkay, and naniniwala sila na nandyan na. No? Siya daw po ay isang hybrid. Isang hybrid, mga sangkay, na ipinanganak. Parang nangyari po kay Jesus Christ, di ba? Sinilang po siya kay Virgin Mary. Ito po ay kalooban ng Diyos. Pero ito naman, mga sangkay, pinipilit daw po nila Satan, Lucifer, na mangyari ang kagaya na nangyari po kay Jesus Christ. At isilang po ang isang hybrid. Hindi ko alam kung matatawag po siyang human or non-human. Basta yun po yung explanation ng maraming mga mananampalataya, no? Na naniniwala sila na ito daw po ang Antichrist. At ito pong alien, usapin sa alien, ay totoong mangyayari in the future. Pero dito magaganap ang Great Deception. Kasi may mga scientists na nagsasabi, once na lumabas daw po itong mga nasabing mga alien, yung church daw po, magkakaroon po ng matinding confusion. Matinding tanong, kung totoo ba talagang nag-i-exist yung Jesus, yung God na sinasamba po natin. So, magkakaroon po ng twist. At ang mga tao ay mas maniniwala daw po sa mga nasabing mga alien. Kasi yun daw po mas advanced yung gamit, advanced yung technology, at sasabihin daw ng alien na nilikha nila ang tao. Pero ano nga ba ang sinasabi ng Bible? Ito, basahin po natin. Kasi ako naniniwala, mga sangkay, na may iba pa pong mga nilalang na hindi po tao, mga sangkay. Kasi ito, sinabi po ng Bible angels, ano pa ba, yung mga Nephilims, di ba? May mga nag-exist na mga ibang mga nilalang, mga sangkay. Ngayon, sabi dito sa Colossians chapter 1 verse 15 hanggang 16. Ito malinaw Malinaw kung sino mga nilalang yan ang maglalanding dito o magkaroon ng arrival in the future para i-deceive yung mga Kristiyano. Pakinggan po natin to. Sabi ng Bible, Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created. At ito pa, and is supreme over all creation. Ang bigat nun, guys. Ang bigat niyan. He is supreme over all creation. Mas nakahihigit siya sa lahat. So, pag sinabing supreme, hindi lang basta higit Siya po talaga ay pinakamataas sa lahat ng creation. For through Him, God created everything in the heavenly realms and on earth. When we say heavenly realms, tumutukoy po yan sa planets or stars. Lahat ng bagay yan sa kalawakan. Ano man yan, mga sangkay na nilalang or kahit ano pa yan, lahat ng yan ay pag-aari po ng Diyos. Sapagkat nakasulat po dito, for through Him, sa pamamagitan po kay Jesus Christ, nilikha ang lahat ng bagay in heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see.
nilikha ang mga bagay, mga sangkay, na hindi po natin nakikita o mga bagay na nakikita po natin, mga sangkay. So ano itong mga sinasabi ng Bible na mga bagay na hindi po natin makita? Possible, mga sangkay, yung mga fallen angels. 'Di ba? Kasi marami po ang naniniwala, mga sangkay, na itong mga nakikita sa kalawakan ngayon, na mga sightings na sinasabi po nila na possible daw ito ay mga UFO or aliens, mga sangkay. Maraming mga pastors, maraming mga Bible scholars ang naniniwala na itong mga nasabing aliens ay mga fallen angels and possible Nephilims na nag-i-exist ng Book of Genesis at nakasulat din po sa Book of Enoch. Na itong mga Nephilims, nung binura po sila sa mundo sa pamamagitan po ng flood, itong mga nilalang, mga sangkay, ay hindi po totally na wipe out ang kanilang identity. Yung kanilang katawan ay namatay. Pero yung kanilang sinasabing mga kaluluwa daw po, mga sangkay, ay nandito sa earth. At nagpapaikot-ikot at need nila ng something, isang bagay, na magpapakilala sa kanila as a new identity. No? As a new something na ire-represent o ipipresenta nila sa ating planeta na naman. So we're living in the last days, mga sangkay, and just like the days of Noah, nangyari po yun, mga sangkay, nung panahon na yun. Yung mga watchers, yung mga sons of God, yung mga fallen angels, nagkaroon po ng connection sa tao. At ang bunga ay yung mga Nephilims. And the Bible says, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. You see, mga sangkay? Everything was created through Him and for Him. Grabe to. Kahit daw po yung mga trono, mga kaharian, authorities in the unseen world. Yung mga hindi po natin nakikita, kailaliman ng dagat, kung ano mang mga nilalang na mayroon doon, kalawakan, kung ano pa mang mga nilalang na mayroon doon, lahat ng yan, mga sangkay, ayon po sa Bible, was created through Jesus Christ and for Him alone. And there's no God like our God. Tandaan po natin yan, mga sangkay. So kung ano man ang mga nakikitang mga sightings ngayon, kahit pa, ito tatandaan natin, mga kapwa ko mananampalataya, kahit pa lumapag itong mga nasabing mga alien, hindi po natin sila paniniwalaan as a supreme than our God. Our God is, wala pong kapante. Ang Diyos ang naglikha ng lahat ng bagay. At kung anumang deception ang paparating sa ating mundo, kailangan po natin kumapit sa ating Panginoon. Tandaan po natin, lahat ng bagay, lahat ng mga bagay na nakikita natin, hindi natin nakikita. At kahit pa po such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world, everything was created through Him and for Him, for Jesus alone. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Lalong-lalo na po itong nakita mga sangkay. Ayan po, pinag-uusapan po sa international. Ang Pilipinas, comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.